10. Hello, hello, hello. Good afternoon, guys. And happy holiday. Holiday pa lang yun, no? Sige. Di ko alam kung nagla-live na itong video na to, but kung nakikita mo na ako or kung naririnig mo ako, please let me know. Mag-comment ka sa baba ng video na to, okay? So sabihin mo kung saan ka nanonood and of course, pwede mong i-share itong video na to, okay? Kasi yung gagawin natin today, gaya ng mga ginagawa natin those past weeks, di ba? Na mag-i-interview tayo ng mga online achievers dito sa Facebook para malaman natin kung ano yung mga ginagawa nila, strategies nila, at yung mga tips na pwede nating makuha sa kanila para syempre, makuha din natin yung results natin. Okay? So, sino bang nandyan? Para mabagal yung yung mabagal yung connection ko. So, yun. Sino bang nandyan? Hindi ako naka-live na. Yan, parang naglo-loading yung connection ko. Guys, basta kung nakikita nyo na tong video na to, please mag-comment kayo para malaman ko na nandyan na kayo. Diyan, nakikita ko si Anzel Liza, kung tama yung pag-pronounce ko, na she is watching from Davao. Uy, kababayan ko pala to, si Anzel Liza. O maayong hapon sa imuha, Anzel Liza. So parang nahirapan ako i-pronounce yung pangalan mo. Sana na-pronounce ko ng maayos yun. Sino pa nandyan? Mag-antay tayo ng konting mga viewers bago natin interviewin itong kumbaga online achiever natin. And by the way guys, girl power muna tayo today kasi babae itong i-interviewin natin. Isa siyang registered nurse for 8 years na nag-transform ang buhay dahil sa pag-online business. And dahil sa sipag at tiyaga niya at dahil talaga na malakas yung loob niya, kaya ngayon, isa na siyang hands-on nanay and kumikita ng 6-figure income. Diba? O ikaw ba, gusto mo ba na malaman kung ano yung mga strategies niya, paano niya nagawa yun? Gusto mo bang ma-duplicate yung mga strategy niya as well? Or gusto mo ba siyang marinig na mag-share ng mga tips kung ano yung pwede mong gawin para makuha mo din yung result mo? Kung yes ang sagot mo, mag-comment ka lang sa video na to. Okay? So, yan, mas nakikita ko dito yung mga comments sa B-Live kaysa doon sa Facebook. Bumabagal yung Facebook ko. Yan si Sheila. Andiyan na si Sheila from Hagonoy, Bulacan. Andiyan na si Marlene Badiles. Si Myla Untalan. Wow! Watching from Lebanon. So, ang layo na nang narating natin. Si Gerald Hizol. Ano pala? Dubai. Grabe, no? Lupit. Ang dami-dami na nating mga achiever, 'di ba? Na sa buong mundo, global na pala tayo, 'di ba? So ang lupit noon. Si Jordan Oman, 'di ba? Ang galing. Ang layo-layo niya na, guys. Sana okay kayo diyan and sana ina-enjoy nyo yung holiday nyo, guys. And yun, antay tayo ng mga 2 minutes bago natin ipakilala itong guest natin ngayon. Okay? So, yan, si Anzel, sabi niya gusto niya daw yung malaman yung ginagawa nitong taong to. Okay, so yan, simulan na tayo para mabilis tayo guys. And again, kapag pinapanood itong video na to, mag-comment ka lang below. And may question and answer tayo mamaya. Kaya make sure na makinig tayo dito sa i-interviewin natin. And tulungan nyo ako magtanong din kung may mga questions kayo later on. Para syempre malaman natin from her, di ba? Kung ano ba talaga yung mga sikreto niya. Kung may sikreto ba talaga siya na ginagawa, di ba? So, ang lupit nun guys. Kaya ihanda niyo yung sarili niyo kung may mga questions kayo mamaya after natin siyang kausapin. Okay, pwede nating itanong yung mga gusto nating itanong sa kanya. Yung mga burning questions nyo. Okay, kasi top earner natin to di ba? Achiever natin to di ba? So we can learn from her experiences.
Okay? So yan si Marian from Qatar. Ang layo nyo guys. And thank you dahil nagkaroon kayo ng time na panoorin itong Facebook live training natin today. And I can guarantee you guys na hindi masasayang yung oras nyo kasi marami kayong matutunan dito. And I'm sure of that. Basta tanggalin nyo ng mga distraction para makuha natin yung malulupit na mga strategies nitong taong to. Okay? So yun, without much further ado, so yung tao nito, siguro kilala nyo na to si Alyssa Esteban Fresno. So yan, si Coach Alyssa. Yun, hello Coach Alyssa and good afternoon. So thank you so much sa pag-unlock. Tama ba yung Tagalog ko? Pag-accept. Lalim English na lang, mag-accept ng invitation ko. So ngayon, may mga set of questions ako itatanong sa'yo. And yung mga viewers natin, alam ko may mga questions dito sa'yo eh. So, malalaman natin mamaya yan. So for now, yung gusto ko malaman sa'yo, Coach, ano ba yung ginawa mo before? Before ka nag-join sa Unity Network? Ano yung ginagawa ko before? No? Sige. Anyway, before we start, no? Kamusta muna? And ayan, I'm Coach Alyssa Fresno. So for those of you na hindi nakakakilala sa akin. Okay, so with regards to the question ni Coach Sai, ano ba yung ginagawa ko nga noon before ako nag-join sa Unity Network? So, previously, yun nga kasi by profession, nurse ako, no? So, noon employed, employed talaga ako as a nurse. Naging nurse sa hospital, naging nurse sa planta, naging nurse sa company. Okay, so, yun yung ginagawa ko noon hanggang sa nag-resign na ako. Nag-resign sa trabaho, naghahanap naman ng mga online jobs actually yung ginahanap ko noon. No, hindi online business, online job talaga. Okay, kasi nga, mga year 2012 yun, no, naging married na. Okay, so, sabi ko, parang mas gusto ko, focus ko is nasa bahay, kasama yung anak. Okay? Later on. Kasi my husband is a seaman nga, no? So, kailangan, kapag may anak ka, tutok ka rin, no? Sa anak mo, kung pareho kami nag-work. Hirap naman yon. So, ayun, year 2016, yung totally wala na, hindi na ako nagtrabaho. Okay? Nag-resign na as in sa pagtatrabaho. Tapos, yun nga, naghanap ako ng online jobs, no? Kung alam niyo yung mga rare job, okay? Rare job, no? .ph ba yun? Hindi ko alam. Tapos online jobs, hanggang sa may naklik lang, no? May naklik lang ako na isang link ata yun. And kung may nakakaalala sa inyo, si Coach Laurent. Yung link pala niya yun. Hanggang sa every now and then. Yes, no? So, every now and then, nakaka-receive ako ng mga emails, okay? Hindi lang emails na regarding sa job street, online jobs, or whatsoever. Pero ang nare-receive ko also is emails, no, coming from Coach Laurent noon. Tapos, hanggang sa I've decided, no, sabi ko, mukhang kailangan ko yata ito yata yung need ko. Okay, hanggang sa nag-try ako, no, na mapa-join sa Unity Network. Kasi before ako mag-join noon sa Unity Network, okay, 2016, talagang struggling kami ng husband ko. Although my husband nga, di ba, is seaman, hindi kasi all the time na sabi natin, ang contract niya is 10 months. Minsan, 10 months din, tambay. Ganon siya. Okay, so mahirap. Kaya anong nangyari, nagkakautang-utang kami during those times. And nataon din also, wala na akong trabaho. Okay? Hanggang sa ayun na. Okay, napunta na ako kay Unity Network ng May 2017. Ayun. So bale nag-start ka talaga dito sa sa Unity Network or dito sa community natin, 'di ba, sa online business mo ng 2017. Bale last year lang. Tama ba? Yes. Yes. Just last year lang. Last year lang. So ang bilis, no? 2016 tapos nag-take ka kaagad na action, 'di ba? 2017. So yung
nung nag-start ka na gawin yung business mo, syempre, ikaw ba pala, Coach Eliza, yung question ko? Sige, sige. May experience ka na ba sa ganitong klaseng business? May knowledge ka na ba sa pag-online? Or online jobs lang talaga yung alam mo before? Ang Yung may alam ko idea lang ka? talaga, ang alam ko lang talaga is online jobs. Yun lang talaga. Kumbaga, looking ako sa trabaho na yung mga VA, no, virtual assistant, mga ganyan, o kaya medical encoder whatsoever. Yun yung hanap ko noon. Kasi nga, wala rin ako alam sa pagbibusiness. Kasi nga, more on, after mag-graduate, talagang trabaho. Yun ang ano ko, employee mindset, kumbaga. Ayoko ng networking, ayoko ng kung ano-anong business. So sabi ko, ano ba yan? Ayoko ng mga ganyan. Kapag nakakarinig pala ako ng networking, sabi ko, ayoko yan, ayoko yan. Ang tingin ko agad, scam, scam, scam. Kapag gano'n ang pag-usapan eh. So wala talaga ako totally experience sa kahit anong pagbibusiness before ako ma-join no, sa affiliate marketing. Okay? So, Okay. si Unity Network talaga as in yung pinaka, kumaga, first exposure ko no, sa pagnenegosyo. First, kumbaga, yun ang may tuturing mo na first business mo talaga. Yes, exactly. Yung sa online business mo, I see. So, grabe, no? Kasi marami din tayong mga, sa mga students ko, mga first time lang, kung nagtatanong sa akin, kung posible ba talaga, coach, na maging successful ako na first time kong gawin itong business na to, wala akong knowledge, wala akong alam. So, ikaw yung pinaka the best example na pwede pala talaga maging successful. 'Di ba? Kasi yun nga, yung mga achievements kasi, nagsisimula yan from first time. 'Di ba? Kaya, yun. Congratulations, Coach Eliza pala sa mga achievements mo. So, ito, gusto ko malaman. Ikaw ba nung nag-start ka sa pag-online business mo, ano yung mga challenges na na-experience mo while doing the business, knowing na wala kang alam or wala kang knowledge, experience, and idea sa ganitong klaseng negosyo? Okay, challenges sa akin nun. Okay, one of my challenges, no, siguro, number one, syempre, doon nag-start ako since, di ba, nurse nga. Tapos, biglang wala nakakaalam kasi sa amin, no, na may sinalihan ako, no, na online business, no, si Unity Network. Tapos, wala nakakaalam, nag-enroll na lang ako, nag-join na lang ako. Tapos, kahit na hindi ko alam, no, literally, na hindi ko alam, ano yung magiging flow nito or whatsoever, ano yung pinakagagawin. Pero, ang parang pinaka nag-push kasi sa akin nun, wala akong pakialam, okay, kung ano yung ano nila. Basta ang tingin ko dito is solution or makakatulong sa akin tsaka sa asawa ko later on. Okay, yun yung thinking ko nun. So, nung after na nakapag-enroll na ako, ang nangyari kasi is, tsaka ako sinabi. Okay, tsaka ako sinabi sa nanay ko, tsaka ako din sinabi sa asawa ko. So, sabi ng mga nanay ko na, so number one challenge na nangyari sa akin nun is, sabi ng nanay ko, ano yan? Ano yung sinasalihan mo? Mamaya, kasi di ba nagkatatrabaho nga abroad yung asawa ko, yung pera nyo, maubos yan. O wala na, kumbaga. Okay? Di ba? Marami. Kasi ang thinking kasi ng mga tao, pag online, no? Pag mga online business is may kaakibat agad na scam yan. Yun agad yung thinking nila. Since not everyone is educated pagdating sa mga online biz. No? So, number one yan. So, hanggang sinanay ko, sabi ng nanay ko, pati mga pinsan ko, lahat sinabihan nila, no, na i-message ako, na itigil ko na daw. Hindi pa ako nagsisimula, pero ang dami na, no? Sige, parating na ng message sa akin na yung pinsan ko pa na pinaka-close sa akin, nurse din siya, sabi niya sa akin, Kaz, naniniwala ka dyan? Ha, ha, ha. Yung lagi yung chat sa akin. Tapos sabi ko na lang sa kanila, na-appreciate ko naman. No, sabi ko, na-appreciate ko yung care ninyo, yung concern ninyo. Okay, pero hayaan nyo muna na ako muna. Okay? Hayaan nyo lang muna ako. And alam ko naman yung ginagawa ko. So number one yun, hindi ka pa nagsisimula, may mga pumipigil na kagad sa'yo. Okay? So, nung time na yon, ano pa yung challenges na na-experience ko nun? Siyempre, since nanay ka, okay? Nanay ka, may anak ka, no? So, kailangan mo ng time eh. Yung time management, kumbaga.
Diba? So, kailangan may time ka rin doon sa anak mo. So, si husband ko, sabi ng husband ko, may sinalihan ka, may kung ano-ano, ginoinan ka nga. Okay, so, dapat make sure na may time ka dun sa baby natin. Okay, so, yun naman, no, yung isa, also, time. So, yun yung mga iilan lang naman ng mga challenges sa akin na nagsisimula pa lang ako. And also, syempre, since wala nga akong knowledge in this business, andun ako sa tingin coach sign nun na sabi ko, sige, start ko yung training. Nagta-training ako hanggang sa natapos ko yung training, one-on-one coaching. Kahit hindi ko alam, paano kapag kumita na ako, saan ko makukuha yung, kahit hindi ko alam kung paano i-request yung payout or whatsoever, tuloy lang, ginagawa ko lang talaga siya. So, sabi ko, kahit na, kasi minsan, di ba, ang mga coaches nga natin noon is talagang very busy eh. Di ba? We have lots of students. So, kapag may question ka, there are times na hindi agad ma-attend yung concern mo or question mo. Okay? So, ang nangyari sa akin noon, kumaga, kahit na hindi nakapag-reply sa akin ng coach ko noon, kasi ang coach ko noon, Coach Mau eh. Okay? Coach Mau. Tapos, ang nangyari sa akin noon, kahit walang sumasagot sa question ko, gumagawa ako ng paraan. Hinahanapan ko talaga siya ng, kumaga, ako na lang yung solve sa ano ko, sa concern ko. Hanggang sa marirealize ko, ay, kasi okay lang pala na hindi sila mag-reply kasi ang basic lang ng question ko. Okay, yung tipong ganon. Ayun. So, yun lang, Coach Sai, yung pinaka-first, pinaka-challenge sa akin nun. Yung maraming, hindi ka pa nagsisimula, pero ang dami ng, nagbablock sa'yo, ayaw kang pasimulain or ituloy mo yung business. So, yun ang para sa'yo na pinaka-mabigat na challenge. Sa bagay, pamilya mo yun, di ba? Talagang yung pamilya yung parang, kasi hindi naman natin sila masisisi kasi yun nga, they care for you, di ba? And concerned sila. But, of course, gusto ko yung sinabi mo na nagpatuloy ka pa din. Kumaga, nag-focus ka dun sa solution or nag-focus ka dun sa goal mo. And talagang nag-decide ka na gagawin mo to, di ba? Para sa pamilya mo. 'Di ba? So, yun ang kumbaga yun ang nakita ko sa iyo kanina sinabi mo. Yun, thank you so much Coach Eliza. And yung sinabi mo na 'di ba yung time management. Kasi yun talagang pinaka one of the major challenges din na na-experience ng let's say ng mga empleyado, 'di ba, ng mga full-time na mga nanay na nasa bahay lang. So ikaw ba, paano mo ba mina-manage yung time mo before na na-balance mo siya yung pagbe-business, pagko-coaching, and pag-aalaga ng baby mo? Ikaw ba, kung may share ka sa mga nanay na nanonood ngayon, 'di ba, sa mga employee na gusto na mag-start ng online business ng part-time lang. So, ikaw ba, paano ba yung ginawa mo? Sa akin nun kasi, naalala ko, no? Kasi nung last time dati, na-interview na rin ako dati ni Coach Raymond. Okay, and during nung time ng interview, nakikigulo yung anak ko sa interview. Okay? Nakita ko nga yun eh. Ganun nangyari sa akin yun. So, ang nangyari sa akin, since meron nga ako anak, no? So time management. Kasi yung anak ko is 4 years old na siya. No? So 4 years old na siya. So currently, ay na pumapasok na ng school. Siguro, lucky for me kasi siya is pumapasok na sa school. So morning, yan, pagising na umaga, gigising ka talaga ng umaga, okay, 6 o'clock, prepare, no? Hatid mo siya school ng around 8 o'clock, tapos susunduin mo ng 12. So, yung morning na yon, kaya ako mapapansin ng iba, no? Dati, madalas ako mag-FB live, morning talaga. Kasi that's the time na walang makulit. Walang makulit, walang magulo, walang nanggugulo sa'yo na sa ginagawa mo. Talagang nakaka-focus ka kung ano yung gusto mong gawin. So, sa morning na yon, sa buong morning na yon, na pag wala yung anak ko, yun, totally talagang nakafocus lang ako sa ginagawa ko, nag-aaral, nagnonood ng mga modules, nagbabasa-basa, tapos promote, tsaka ko ginagawa, no, kung ano yung mga kailangan kong gawin in my business. Pagdating ng hapon, syempre, okay, susunduin na nga yung anak. Now, ang mangyayari sa akin noon, pagdating niya, may times na sasabihin ko,
after mag-lunch, sige, kumain muna, tapos matulog ka muna. Patulogin para mag-Facebook live. Oo, maganon siya. Okay, so, mga around, pag natulog yun na mga 1 o'clock or 1:30 onwards, 1:33 p.m. hanggang 4 or ganun, no? Yun, continue pa rin na ginagawa ko yung business. Since tayo, di ba, nagko-coaching tayo. Ganun. Pero nung dati na hindi ako nagko-coaching, ganun pa rin yung flow ko. Matutulog lang siya, no? Matutulog yung anak ko ng 1 to at least babawi ako sa kanya pagdating ng gabi. No? So, nag-aaral na kami niyan, okay? Gumagawa kung may assignments or whatsoever. Ayan, banding na kami. So, that's the time na may bawi-bawi portion na dun sa anak mo. Kasi, syempre, nanay ka pa din. And, hindi porke may business ka, is yung business lang totally ang aasikasuhin mo. You need to manage your time wisely pa rin talaga. Tama. Kailangan talaga na i-control mo yung time mo as much as possible. Di ba? Kagaya ng ginawa mo, Coach Eliza, actually, na-control mo yung time mo, di ba? Na every time na may bakante ka, di ba? Na ginagawa mo na para maging productive ka with that time. So, grabe, no? So, kumbaga, posible talaga na mas-squeeze mo yung mga activities mo kahit na sobrang hectic yung mga schedules mo. Kasi ganun din yung actually kasi ganun din yung na-experience ko na every time na let's say natutulog, nag-check ako ng mga messages, mga ganon, and sa coaching ko, 'di ba, may nag-aaga sa baby ko, and syempre, pag baby, natutulog yon, nagigising lang kapag di ba, kapag humingi ng dede, parang gano'n. So, ganun din. Kumbaga, as much as possible, habang bakante ka, gawin mo yung mga kailangan mong gawin. Kaya ng ginawa ni Coach Eliza, di ba? Grabe, para siyang super nanay. Di ba? Super nanay na super nanay. Di ba yung ginagawa niya? Kaya kung nakaya niya, guys, alam kong kayang-kaya niyo din. Diba? O yun, thank you Coach Eliza sa ginawa mo. So guys, may idea na kayo kung anong pwede nyong gawin, lalo na kapag may anak kayo or lalo na kapag may nanay kayo, kumbaga, or let's say marami kayong ginagawa or busy talaga yung schedule nyo. Pwede yung pwedeng isingit, and kumbaga, yung training mo, yung negosyo mo, pwede mong gawin in your own pace kumbaga, depende sa iyo diba? So, ganon. Okay? So, yun sana guys, may natutunan tayo kasi ako marami akong natutunan kay Coach Eliza sa ngayon pa lang, 'di ba? Na hindi pa tayo tapos. 'Di ba? So, 'yun. So, we can control our time. Basta syempre, mag-commit lang talaga tayo dun sa goal natin. 'Di ba? So, ikaw Coach Eliza ba, yung gusto ko malaman, ikaw ba ano bang pinakamalaking breakthrough na nangyari sa iyo nung nag-start ka na mag-online business or nung nag-start ka na talaga na naging consistent, 'di ba, sa pag-online business? Okay. Sige. Okay, so Coach, kasi kami noon, 'di ba? Before nga ako mag-join is baon Baon sa utang. Okay, kami ng husband ko. Ultimo, tatay ko, nauutangan na namin yan. Okay, iyang-iya na kami. So, during ng time na yun, na totally, nag-start na ako in this business na yun, no? Nag-earn ka na, okay? Ang laking help talaga nangyari sa akin noon, no? Since last year, simula ng June, July onwards, no? Kasi yun yung talagang as in, tuloy yung naging earnings ko nun. So, nung nag-join ako dito, breakthrough is totally, na dati, kapag umuwi yung husband ko is nagkakaroon ng utang or whatsoever. Ngayon, totally, hindi kami nagkaroon ng utang ever. Kumaga, nabayaran namin lahat ng utang na yan. Wow. No? So, hindi na. Kumbaga, hindi na talaga nabaon sa utang. Kasi which is very mahirap Kumbaga, si husband, alam ko, hindi lang yan nagsasalita, na nahihirapan siya kasi, or nahihiya, di ba, ang lalaki, ego, kumbaga na, kumikita ako, siman ako, pero nagkakautang-utang kami. Hindi pong ganyan. Pero, I know na, sa the back of his mind, no, na,
sana hindi kami nagkakautang-utang, hindi na mangyari magkautang-utang kami. Especially nauutangan na rin namin, no? Pati parents ko. Kumbaga. Okay? So, yun, napakalaking breakthrough. Kasi kung wala itong CUNT network, if I didn't join, no? Kung hindi ako nag-enroll dito, baka ngayon, as in, utang pa din, okay? May times na mangungutang ka, may times also na, kasi nung naging part ako of Unity Network also, Coach Asay, if you can remember also, my sister, di ba? Na ano yan, okay, na-operahan, no? Tapos, ayun, so, nagawa akong makatulong, no? In a small way, kumbaga, nakatulong ako, no? Dun sa sister ko, na siguro kung hindi ako, part of Unity Network, wala man lang ako naitulong kahit konti. Okay? Dun sa sister ko during ng time na yon. So, napaka laki no, na naging tulong ni Unity Network sa akin. So, talagang as in, hindi ako, kumaga, endless, no, yung pag-give thanks ko, kumbaga. No? Kasi kung hindi talaga ako as in nag-enroll, wala eh. Nga. Kumbaga. As in. As in yun pala talaga. yung yun pala yung ultimate goal mo ba yun, Coach Eliza? Yung mabayaran yung lahat ng utang nyo, di ba? Number one yan. Oo. Nung nag-enroll ako kay ultimate goal mo. Yung number one talaga yan. Sabi ko, kailangan ko makatulong kay husband. Ayoko kasi, kumaga, di ba, since ako nag-resign na ako, and kasi ang gusto rin kasi ni husband is wag ka na mag-work. Kasi nga ang salary ng nurse dito sa Philippines, kumaga, kung sa ospital ka magtatrabaho, magkano? 3,000? 3,000 per month. Okay, max na or pinakamalaki na sa private hospital is 6,000 per month kapag sa hospital ka nagtrabaho. So, sabi niya, so, kapag, kaya ang sabi ng husband ko, nag-a-apply ka na naman sa ospital, 12 hours yung duty mo, 12 hours. Tapos sasahurin mo 3,000 per month, 6,000. Okay? Parang kinawawa mo naman ang sarili mo. No? Sabi niya, spend mo na lang yung time mo sa pag-aalaga mismo. No, anak mo na lang. Okay? Tapos yun. So, sabi ko, although, andun ako sa thinking na parang antating ko pa dun sa asawa ko, sabi ko sa kanya, minamaliit yata nito yung profession ko, Promise, Coach Asay, na nandun ako sa point noon na sabi ko, ang tingin ko na sa sarili ko, kasi ang thinking ko, instead na dapat si husband, yung number one supportive, diba, sa career na tinahak mo or whatsoever, siya pa yung kumagang nagda-down na, wag mo ituloy yan. Okay? Sa bahay ka. Yun, hindi pong ganun. Tapos, sabi niya, ano bang future ng nurses daw dito sa Philippines? Sabi ko na sa kanya, di mag-abroad ako. Yun. Mag-abroad ako. Hanggang sa na-realize ko din also, na sabi ko, kapag naman nag-abroad ako, pareho kaming nag-abroad. Paano naman yung baby? Yung anak okay? Oo. So, hindi rin. Kaya, napaka-lucky, no? Swerteng, as in, siguro, hindi ko alam kung swerte bang matatawag yung whatsoever, pero I know na I'm blessed, no, na natagpuan ko si Unity Network. Kasi kung hindi, baka ngayon, pinatos ko, Coach Sai, yung offer ng hospital, okay, 150 a day na salary, okay. Dito ba yun? Sa Pilipinas lang? Dito sa Philippines yun. Talaga? Hindi ko akalain na, Hindi ko kaya na ganun pala. Ang ganun pala yung Saudi. Kapag sayang yung kung ikaw is mag-ospital, kung nurse ka tapos gusto mo mag-ospital, you've got to accept the fact na talagang maliit yung salary ng nurses dito. Okay? Unless ikaw is employed ka sa government. Yun. Okay. Tapos, unless din also, kung ikaw naman is mapunta abroad. Yun, malaki ang salary mo. Okay? Malaki doon. Kaya na yung kapalit noon, yun nga, yung time, di ba? Na mawala ka sa sa piling ng pamilya mo. Lupit, exactly. No? So, grabe pala.
So, kumbaga, yun ang nagiging, last resort mo talaga, yung pag-business. Yun talaga yung last resort mo. Kumbaga, yung passion mo talaga is magbago talaga or mag-transform yung situation nyo. Kaya talaga na we-work out mo yung business mo. Wow. Yes. So, naka-inspire, 'di ba? So, akalaan nyo guys na kumbaga very busy na nanay, 'di ba? Tapos na nagawa ng paraan para maging successful. Kaya, 'yun, posible talaga, so you can make it possible. So, sinabi ni Coach Eliza kanina na kumbaga blessed siya dahil dahil dito sa business niya. And of course, dahil nag-take action din siya. 'Di ba? Kasi kung nakita nyo, yung passion ni Coach Eliza, 'di ba? Doon sa pinaka-ultimate goal niya na gusto niya matulungan yung husband niya, na gusto niya makawala sa situation nila. Kaya ngayon, nakukuha niya yung goal niya. Kumbaga, focus lang talaga, no? Focus lang talaga doon sa goal. 'Di ba, Coach Eliza? Kasi yung mga hindrances, 'di ba, yung mga struggles, yung mga challenges na experience mo, baliwala na 'yon, no? Kapag naka-focus ka lang doon sa pinaka ultimate goal mo. So, 'yun. At least ngayon, malinaw na sa akin pala yung ultimate goal mo, kaya ka nagkaroon ng kasi nagulat ako 'di ba? Nagulat ako na na bigla mo na lang nakuha yung matching mo, 'di ba? Nang matching ka. Ikaw ba ilang months mo nakuha 'yon, yung matching bonus mo, yung estimate lang? 4 months? 4 months ata. 4 months lang, bilis na 4 months. Tapos free traffic lang yun. Free. So, libreng, paano yun? Paano yung ginagawa mo before? Nung nakuha mo yung mga, ito strategies na tayo guys ha. So, mag-proceed tayo sa strategies para malaman natin kung paano nakuha ni Coach Eliza yung breakthrough niya, yung matching bonus niya. Okay? So, ano yun, Coach Eliza, example ng mga ginawa mong strategy before? Okay. So, last year kasi, di ba, tayo is, kumaga, si FB, mahigpit na rin naman siya noon, di ba? Last year. Although, hindi pa siya ganun as in kahigpit, no? Unlike ngayon. Okay? So, ako noon, nag-start talaga ako as in is sa free traffic lang. Lahat ng strategies under ng 30 tip na meron tayo, no, sa training program natin is na nagawa ko na siya. Pero, talagang ang naiwanan ko noon is FB Live and naiwanan ko noon is yung FB Ads. Okay? So, yung sa free traffic, consistent ako noon kasi since lagi ako nanonood ng mga live webinars natin. 'Di ba dati sa Unity Network page natin noon meron tayong weekly webinars, no? So, ma-advise ko lang sa inyo guys, keep on watching webinars. Kung sa ngayon wala tayong mga RAT no, regular affiliate training or wala tayo sa ngayon. But meron tayo kasi mga coaches also na keep on sharing pa din, di ba? Nag-FB live every now and then. Kagaya nito, okay, Coach Sai, di ba nag-interview siya ng mga different online achievers. So doon makakakuha kayo ng mga strategies na pwede nyo makuha. So ganun yung nangyari sa akin noon. So kakanood ko ng mga webinars kung ano yung mga na nakuha ko or naintindihan ko sa kanila na sinabi na strategy gawin, gagaya ng sabi, mag-join ka sa different business-related groups. Okay, so I did, no? Ginawa ko yun. So, nag-join talaga ako sa different related groups. Pero hindi yung basta join lang sa different business-related groups. Tinitingnan ko rin also yung number ng members ng different groups na yon. Kasi kung ang nakita ko is 5,000 lang or 10,000 lang yung laman ng group, hindi ako nagjo-join doon. Ang hinahanap ko na mga business-related groups is yung as in very wide or madami yung members. Tipong 90 to 100,000 plus, no? Na ang members nung group. Kasi the more na madami yung members nung groups na yon, the higher the chances na kapag ikaw is nag-promote dyan or nag-share ng content dyan, mas marami, no, yung makakakita nung pinopromote mo. So, ganun ang ginagawa ko nun. Nag-join ako sa different business-related groups and also, noon din is, ginagamit ko yung mga different resources sa team. Okay? Kasi ako, di ba,
magka-team kami ni Coach Sai noon, One Dream Team, no? So, sa mga One Dream Team dyan. So, yung mga resources noon, pinapanood ko also yung mga dating webinars na nakakompile. So, doon, kung paano, how you can earn your first cha-ching, yun, mga pinanood ko lahat yun. Tapos, Familiar yun, para si Coach Sai ata yun nandun eh. No? Ayan, so, talagang as in, kung ano yung natututunan ko doon, ini-implement ko siya. Hanapin mo yung mga groups, no? Like, natandaan ko pa nun, mga networking groups pa nga yung, isa-search mo. Tapos also nun, syempre add ka, no? Diba? Mag-add ka nga ng mga friends, okay? Baka naman kasi, kaya wala nakakapansin ng mga post mo or contents mo, it's because number of friends mo pa lang is nasa 200 lang, 500 lang, or hindi na nag-increase yan. Okay? And ang nakakalungkot pa doon, kung 200, 500 lang yung friends mo, baka naman more on kamag-anak mo lang yan or more on mga kakilala mo lang talaga yan. So, nevertheless, talagang hindi lalangawin, no? Andun sa point na lalangawin talaga yung post mo or walang papansin ng post or content mo. Especially kung yung mga taong nakakakita na yan is not interested sa sineshare mo. So, every now and then, promote ako, okay? Pero ako noon, kasi Coach Sai, nagsimula ako since May, no? May ng third week ng May, I keep on sharing financial literacy contents. Napakahilig ko nun sa money saving tips. Okay? Hindi ako nag-start na join me or hindi mo na kailangan ang mag-invite, hindi mo na kailangan ang chabar. Hindi ako masyadong nag-post ng mga ganon. ang sa akin, ang sharing ko nun is daily, I am sharing money tips. Tapos sa money tips na yon, at the end, sa may bandang format ko nun, sa pinakababa, doon ako magkakaroon ng parang call to action. Na sinasabi ko, if you're interested na matuto, no, how you can have a profitable online business later on, etc., okay, pwede ka mag-comment in this post, no? Yun. So, yun yung ginagawa ko nun. So, minsan may kasama na siyang link, minsan wala. Kasi noon, last year, hindi pa ganon kahigpit si FB, no? So, yung mga money tips ko na yan also, Coach Sai, umiikot din siya per group. Okay? Pinopost ko rin siya sa mga groups. So, dun sa mga groups na yun, yes, oo. So, hindi ako nagpo-promote na ang promotions lang is yung results, okay? More on, during ng time na nagsisimula talaga ako is sharing value. Yun muna. Kaya nga minsan, may biglang mag-PM sa'yo, gusto nila mag-apply ka as financial advisor naman. Hindi mo ganun. Ganun ang mangyayari. Kasi lagi nila nakikita, nagsishare ako ng mga money saving tips nga. Tapos, ayun na ang kagandahan. Kaya yung nung nag-start ako, nakilala ako ng mga direct referrals ko as mahilig mag-share ng value, mahilig mag-share ng money tips. Okay? Hanggang sa, ayun, consistent ako na ginagawa ko siya, Coach Sai. So, iikot ako sa mga groups, no? Pero, hindi yung dire-diretso na post dito, siguro, in a span of 1 minute, naka-sampo, no? Na group, hindi ganon. So, nagbibigay talaga ako ng time interval. Kasi, kumaga, mahirap kasi na-experience ko na rin noon, Coach Sai, na umiikot ako sa groups, hanggang sa na-ban ka nga, na-restrict ka for at least 7 days. 7 days. Tagal din. Isang week. Yes. Isang linggo. Oo. Isang linggo talaga. So, 7 days na hindi ako makapag-post noon. Nalungkot-lungkot pa nga ako. Sabi ko, 7 days ako hindi makakapag-promote. Ano ba to? Kaya ko nga, sabi ko, ano nang gagawin ko niyan? Pitong araw, di pwede lang ako makapag-post sa group ko lang, na sariling nagawa kong group, at saka sa page ko, at saka sa timeline ko, yun lang. So, that's the time na umiisip-isip na rin ako ng ibang strategy. So, naisip ko nun, so, guys, kapag nangyari sa inyo na-restrict kayo,
workaround lang. Sa akin na hindi ako na-stuck, na-paralyzed, na lungkot-lungkot na, wala na ako magagawa. Free traffic ako at ayoko Hindi ka mag-FB ads. nagpa-apekto. Oo, hindi pang ganun. Kung ayaw ko pa kasi mag-FB ads, sabi ko, ayoko mag-FB ads, wala na ba ako magagawa? Ang ginawa ko nun, meron kasing FB yung anak ko. Nagawan ko na siyang FB ilang years ago. No? So, nagawan ko siya ng FB. Tapos, ginamit ko yung FB niya, no? Na nakapag-join din ako sa mga different business-related groups. Yung FB niya, yun yung pinang-post ko sa different business groups. Okay? So, tapos kapag may times also na sabihin natin na medyo hindi na makapag-post no sa groups, ang gagamitin ko naman this time yung FB naman ni husband. Ay, sa husband mo. Oo, gano'n naman. Kumbaga yun ang salitan yung ginagawa mo. Alternative. Para hindi ka ma-detect ni Facebook na naging consistent ka. Yes, oo. Basta ayoko kasi, kasi kapag ganito, ang thinking ko noon, kapag nag-stop kasi ako, sabihin natin na one day lang yan, okay? Sabihin natin na one day lang nag-stop ka, na hindi ka nag-promote, di ka nakapag-share ng something or whatsoever, no, regarding sa'yo. Kasi ako noon talagang gusto ko ma-build yung credibility ko na ako is nag-share ako ng value. Okay? Hindi pang ganon. So, kapag once na nag-stop ka lang in a day or 1-2 days lang yan na hindi ka nakikita ng mga tao na nagpo-post ka, parang bababa agad yung points mo. Kumbaga. Naputol, Oo. yung momentum. Yes. Yung momentum ng both sides, 'di ba? Yung momentum mo at yung momentum nila, 'di ba? Na pagkatiwalaan ka. Tama Correct. naman. Kaya talagang Meron din na diskarte lang talaga, no? Yung ginawa mo. Kasi yung iba, napapasin ko na, Coach, wala na, nakaban na yung Facebook ko. Anong gagawin ko? 'Di ba? So, yun guys. Yun yung tip natin na kapag naban ka or let's say naka-receive ka ng notification from Facebook na hindi ka na pwedeng lalo na ngayon, 'di ba, na sobrang stricto na si Facebook dahil dun sa, 'di ba, na nangyari na issue before, 'di ba? Kaya ito guys, yung pwedeng gawin natin. Yung sinabi ni Coach Eliza na kung may Facebook ka ng kapatid mo, kamag-anak mo, kapamilya, pwede mong hiramin, 'di ba? Humiram ka lang and yun, pwede mong gamitin sa pagbe-business mo. And of course, mag-ask tayo ng maayos na permission kung okay lang ba. Okay? So, pwedeng ganon. Kagaya ng ginawa ni Coach Eliza, di ba? Madiskarteng nanay, di ba? si Coach Eliza. Yun, guys. And, yun. Mag-take tayo ng action, So, gayahin natin yun. Kung, let's say, ayun ang na-experience nyo. Okay? So, yung sinabi ni Coach Eliza, yung sinabi niya, actually, madami na akong narinig, Coach Eliza, na yung ginagawa nila is free traffic lang. Kahit ako yung result ko before, free traffic lang din yung unang ginawa ko, kaya ko siya na-achieve yung first na milestone ng goal ko. And hanggang sa inalo ko yung Facebook ads, and yun, nag-Facebook ads na din ako. So, kagaya mo din. And may naririnig din ako na nakuha yung last time na nag-usap kami ni Coach Mac actually sa group namin, yung isang student niya, shinare niya yung ganitong strategy. Di ba kasi team natin, ganun, di ba? Yung ginawa namin before niya na Coach Laurent, yung mga webinars natin. Shinare niya yung ganong strategy. And yung student niya pala, kumita ng 40,000 gamit na yung strategy na yun. Di ba? Ngayon yun kumbaga sa ngayon yun, di ba? Sa season ngayon. Kaya, posible pa talagang mag-work yung ganong mga strategy. Pero ikaw ba, Coach Eliza, ginagawa mo pa ba yung ganong strategy hanggang ngayon? Or nagpa-Facebook ads ka na? Okay. So, ngayon kasi ako combo na. Combo na ako ngayon, Coach Usay. So, nagpi-free traffic pa rin ako. Free traffic ko na ginagamit ko is, syempre, yun, FB Live, no? Nag-FB Live. Also, minsan there are times na, pero yung pagpo-post sa mga different groups na regarding sa business natin, hindi na ako yung katulad dati na umiikot. Hindi na. So, ang ginagamit ko, bukod sa free traffic na yon is, ayun, nag-email marketing also ako. Okay? Diba, yung iba ko hindi pa kayo nakapag-email marketing, meron naman free trial kay GetResponse. May at least ilang days yon 30 days ba or 14 days na free trial. 30. Pwede yung
30, yun, 30 yung 30 days. pag-alam ko. Diba? So, kung 30 days, i-maximize nyo yung free trial na yun sa email marketing. Try nyo. Okay? Kasi, especially kung, syempre, yun lang, no? Kailangan makakuha ka ng email lists also. Okay? Kasi, wala ka rin, walang may ikutan yung email marketing mo kapag wala ka email lists eh. So, Yes. yun na yung ginagawa ko ngayon, Coach Sai. So, nagpo-post pa rin ako sa timeline ko, pero more on FB Live yon, sharing value, sharing, no? Tapos, FB ads, yun na ako simula, nag-start din ako mag-FB ads last year naman. No? Kaya lang, yun is pasundot-sundot lang na FB ads. Tinatry ko lang. Sabi ko, break even lang. Sabi ko, break even lang. Wala naman nangyayari. Minsan wala pa totally, no, na nagiging ROI. So sabi ko, tigilan ko na nga. Mukhang mas okay ako ng free traffic lang. Tapos, natapos yung buong year, last year, na more on free traffic. So this year lang talaga totally, April, na more on FB ads na. Okay, nag-FB ads na ako. Kumaga nag-level up ka na talaga sa strategy mo ngayon. Kasi nga, napansin ko na rin, Coach Simon, na di ba may ManyChat also. So, na-encounter ko na si ManyChat noon. Nag-try na rin ako na isa-set up ko siya, pero hindi ko nagawa. Kasi nga, hindi ko naiintindihan. Sabi ko, ang dami namang kung ano-ano nito. Pero, nung naaral ko na rin si ManyChat, email marketing, halos same lang din naman sila. No? Broadcasting, etc. No, halos same lang din naman sila. Difference nga lang is via email. So, nung nag-FB ads na ako, yun na, ang bilis na naging results. Kumaga, nung natutunan mo na talaga siya. Kasi sabi ko noon, January, February, March, sabi ko, parang hindi na ganun ka work, hindi na ganun nagwo-work yung free traffic. Parang meron pa rin mag-enroll or meron pa rin magiging results, pero napaka-seldom. Kumbaga. Tapos matagal pa, parang it takes time. So sabi ko, unlike before na ang free traffic is very kumbaga, sa'yo may results talaga na nabibigay. But simula nung last year na January, nitong January, February, March, sabi ko, hindi na pwede to. Mukhang kailangan ko nang mag-level up. Sabi ko, mukhang sinasabi na sa akin na, uy, kailan ka ba mag-FB ads? Kailan ka ba magbabago na ng strategy? Ano ka ba? Hanggang dyan ka na lang ba? Kumbaga tinatanong ko rin sarili ko, hindi mo ba talaga kaya? Yung ganyan. Okay? Bakit ayaw mo mag-FB ads? Ano bang kinatatakutan mo? Okay? Is it because of the budget? Is it because takot kang maban yung page mo? Takot ka bang ma-flag or whatsoever? Yun, tinatanong ko palagi sa sarili ko. Hanggang sa sabi ko, hindi. Kailangan ko nang talagang mag-take ng another step. Kailangan ko nang mag-level up. Kasi kung hindi ako mag-try naman ng another strategy, how will I know na makakatulong nga and may maganda yung magiging impact, no, nung another strategy na yun. Tama yun. Kumbaga, hindi mo talaga malalaman kung hindi mo masusubukan, di ba? Exactly. Kasi hindi mo pa ginawa paano malalaman yun? Tama yun. Kumbaga, challenge mo talaga yung sarili mo na mag-level up. So, feeling ko, Coach Eliza, na nangyari yun sa'yo kasi mas, kumbaga, tumaas yung goal mo. Tama ba? Kaya, kaya tumaas yung goal mo, kaya na-feel mo na yun na talaga yung indication na kailangan mo din mag-level up sa strategies mo para tumbasan yung sinet mo na next goals mo. Tama? Yes. So, yun. Kaya guys, normal lang yon na kailangan talaga natin mag-level up sa mga skills and strategies natin. Kailangan na i-push natin yung sarili natin kung gusto mong makuha yung mga next goals mo. Kagaya na nangyari kay Coach Eliza, 'di ba? Na challenge accepted siya. 'Di ba? Na kahit na bago sa kanya, na hindi siya komportableng gawin, but still ginawa niya pa rin. And nakita niyo naman, 'di ba, na nag-work sa kanya. And posible din na mag-work sa'yo. Kasi actually,
madaming strategies na pwede mong gayahin na pwedeng mag-work sa'yo or pwedeng hindi mag-work sa'yo. But, gaya ng sinabi ni Coach Eliza, kailangan hanapin mo talaga, 'di ba? Kumbaga subukan mo lang kasi hindi mo malalaman, 'di ba, kung hindi mo talaga susubukan, 'di ba? So, pwedeng ganon na let's say free marketing ka kagaya na ginawa ni Coach Eliza before. And kapag napansin mo na hindi ganun ka-consistent yung result mo, pwede ka mag-Facebook ads, kagaya ng ginagawa ni Coach Eliza. And nabanggit mo kanina, Coach, na nag-level up ka sa mga strategies mo, di ba? Na ngayon, nag-email marketing ka na, and yung messenger automation, di ba? Yung mail chat. Paano yun? Nag-aral ka ulit para aralin lahat ng yon, or ni-research mo lang ba yung mga ganung mga trainings? Yung sa email marketing, more on self-study lang. Kasi, tayo lang, di ba, sa One Dream Team, sa group natin nun, we have compilation. No? Di ba, may mga files tayo doon. Dami doon eh. So, minaximize ko talaga yung resources na doon eh. Doon ako as in, hindi ako yung isang student na kung ano na yung nakikita ko, yun lang. Hindi ako ganon. Kumbaga, the more na may nakikita ako mga resources dito, i-open ko lahat yan. Aaralin ko siya. Kung alam ko makakatulong sa akin, aaralin ko siya. Okay? Binibigyan mo talaga ng time. Kasi, kumbaga, alam mo naman kasi andyan yung email marketing. Hindi yan mapupunta dyan kung hindi nila alam also nung iba na hindi siya mag-work or hindi siya makakatulong sa business. So, inaral ko yun, yung mga nandoon, kumaga, yung mga kung paano makapag-set up, etc. Yun, inaral ko siya. And lahat naman kasi, diba, ng strategies niya, Coach Sai, is naaral, no? Ngayon, yes, tama yun. Nasa atin na lang kung dedicated ka ba or devoted ka ba na aralin siya. Okay? Minsan kasi nandyan na no? Nandyan na yung mismong strategy, andyan na yung mga trainings and tutorials, etc. Kaya lang tayo is hindi tayo nagte-take action or hindi natin nilalapitan, hindi man lang natin tinutulungan yung sarili natin na aralin siya. Okay? Bigyan ng time ba or mag-effort. Agree ako dyan. Kumbaga yung mga actually guys, yung mga training na yan, 'di ba, about email marketing, 'di ba, about paano gumawa ng funnel. Nasa kung member ka ng Unity Network, nasa ano natin yan gold level, 'di ba? Yung mga basic yung mga basic training about online business, ano mga products na pwede mong ibenta online na profitable. Nasa 10-step training yun 'di ba? It's up to you kung paano mo talaga gamitin yung mga resources na yon, basta maging resourceful ka lang. Kasi again, useless yung mga training na yan kung sabi ng Coach Eliza, di ba, na kung hindi ka willing na tulungan yung sarili mo. Tama yon, okay? Agree ako doon sinabi ni Coach Eliza. Kailangan na willing ka na tulungan yung sarili mo para matulungan ka ng mga trainings na ready-made na. Actually, napaka-blessed natin ngayon kasi yung mga trainings na yan, yung mga trainings na yan available na. Kasi sa panahon ko, wala yan Kaya, kami din, gumawa kami ng mga, yung mga personal trainings, diba? Na yung sinabi ni Coach Eliza before na how to earn your first catching. So, pamilya yun sa akin. So, yun. Yung mga training na yun din, sinabi ni Coach Eliza, tama yun na yung mga training na yan, ginawa yan kasi may purpose yan Kumbaga, yan ang makakatulong sa'yo para makuha mo yung result mo. Kasi hindi naman ginawa yan ng wala lang, ng display lang. Tama? Tama ba, Coach? Yes. Na display. Kasi sayang din yun. Actually, sayang yung time ng gumawa ng training na yan kung baliwala lang. Di ba? Yun ang kailangan nating isipin. Na yung mga creator niyan, nag-set aside ng time, nag-set aside ng effort, di ba? Nag-set aside ng, kumbaga, nag-commit talaga na gawin yung training na yan. Kasi, naniniwala sila na may isang tao talaga na kailangan yon, okay? And importante yon para sa grow natin. Kaya wag natin, kasi minsan kasi napapansin ko Coach Alas, kahit ako, guilty ako nito. Yung mga nakita natin ng mga trainings na yan, nakatambay lang, kumbaga naging kumbaga yung parang, ano bang tawag dun sa Tagalog? Basta kumbaga,
naging kampante tayo, 'di ba? Na nandiyan naman yung mga trainings na 'yan eh. Oh, 'di ba? Naging at least tayo. Oh, hindi naman mawawala. Kaya binabaliwala natin 'yon. Kumbaga hindi natin nabibigyan ng value, 'di ba? So hindi natin nabibigyan ng value. Sana naman guys na wag tayong maging ganoon. Kasi ganoon din ako minsan eh, 'di ba? Nandiyan naman 'yan eh, 'di ba? Libre naman yung training na 'yan eh. 'Di ba? So, kahit na mga libre yung mga training na yan, mataas yung value na yan. Huwag nating antayin na bigyan natin ng price value yung mga training na yan bago ka mag-take na action. Kasi ganun tayo eh, di ba? Na once lagyan natin ng presyo yung isang bagay, dun pa tayo mag-take na action. Di ba? Kaya napaka-blessed talaga natin. Sa totoo lang, kasi nandyan na yung mga training na yan. Kaya, make sure guys na habang nandyan pa yan nakatambay, i-consume natin yan. Okay? Huwag nating baliwalain. Kasi yan ang malaking pagkakamali ko before na wala lang na kumbaga naging at ease talaga ako. Okay? And sana hindi mangyari sa inyo yon yung pagkakamali namin na ganun. So, ikaw ba, Coach Eliza, ano ba yung, since we're talking about yung mga pagkakamali, yung mga mistakes na nagawa natin before, ikaw ba, ano ba yung nagawa mo before na tingin mo na ayaw mo nang gawin o ipagawa sa mga members mo? Kung pwede lang, pwede lang. para ma-shortcut na yung mga ginagawa nila, di ba? Okay. Ayan, sa akin, personally, no, sa akin, kasi ako, di ba free traffic nga. So, na-encounter ko yung sobrang kain oras na umiikot ka nga different business groups. So, as much as possible, kung maaaral nyo at magagawa nyo ng paraan, yung makapag-FB ads kayo, okay? Na magagawa nyo ng paraan, no? Na mag-aral kayo ng FB ads, okay? Makapag-set up na rin kayo ng ManyChat ninyo, okay? Maaral nyo na rin yun also, email marketing, tipong ganyan, okay? Pero syempre, guys, hindi nyo kailangan mag-rush, ha? Okay? Kung alam ninyo na kaya nyo na sa sarili ninyo na makapag-level up na, okay? Do it. Pero, as much as possible kasi ako noon free traffic. So na-experience ko na iikot ka different business-related groups. Iikutin mo sila, magpo-post ka, and there are times na nag-post ka, walang pumapansin din ang post mo, walang nagko-comment. Yun yung sad part doon eh. Na ang dami mong pinostan, wala man lang comment kahit isa. Hindi mo ganun minsan, no? And tapos, darating ka pa sa point na mababan ka, restricted ka, or na-kick out ka pa sa group. Kung tipong gano'n. So, ayoko na ma-experience nyo yung gano'n, especially nowadays na si FB is very strict na kasi. So, si FB as much as possible, ang gusto niya, if you are using the platform, no, kung ginagamit niyo yung platform ni FB for business, gusto niya, may bayad din. Kasi bayaran nga siya. Okay, yung tipong ganon. So, guys, if you have time, no? Kasi you can start small naman with FB ads. I'm not saying you really need to do FB ads. Pero sa FB ads, at least mag-start kayo. Give time na aralin yung FB ads. Okay? Again, how will you know that FB ads will work out? Diba? Kung talaga mag-work to sa'yo, yung strategy na to sa'yo, kung hindi mo naman itatry. Now, sabihin natin, coach, kasi ang dami kong naririnig na flag, na unpublished yung page, natatakot kami, coach, paano kapag ano nangyari? Nagsisimula pa lang kami. Ayan. So, ang maganda niyan is, guys, kapag tayo is gumamit, diba, ng platform, ng my platform, syempre may mga rules and policies kasi yan. So, yun na-overlook ng karamihan. So, before tayo, sabihin natin na mag-FB ads ka, see to it, no, na wag naman masyadong spoon feed, no, i-spoon feed sa'yo na, ito kasi, ito yung mga bawal, ito yung ganyan. Hindi ganon. Kailangan ikaw din mismo sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo na magbasa-basa ka din ng konti, no? Andiyan lang naman yung Facebook ads policy, no? Ano ba yung mga ayaw ni FB, no? Kapag ikaw is nag-FB ads. Para maging compliant ka every now and then sa kanya. Okay? At least magiging updated ka rin also, no? Kasi yun na nga ang problema, Coach Sai, no? Sa iba, as in ang gusto kasi nila is spoon feeding, no? So, ayaw na nilang maggawa ng, ayaw nilang tulungan yung sarili na sila mismo yung
anong tawag doon? Yung tutulungan nila ang sarili nila. Ayaw nila tulungan ang sarili nila. More on ang gusto nila is may tumutulong sa kanila. Ayun. So, ganon. So, kailangan na, kumbaga, kailangan na buhatin talaga natin yung sarili natin. 'Di ba? Kasi minsan nga, in-spoon feed mo na, hindi naman nila nilulunok eh. Yan ang pinaka-worst. Exactly. Ganon. Kaya, yan guys, yun, sinabi ni Coach Eliza, kumbaga, commit mistakes fast. Okay? Yun yung point doon. Kasi, kung mas mabilis kang magkakamali, gaya ng sinabi ni Coach Eliza, na kung sa tingin mo, ready ka na mag-Facebook ads na, let's say, gusto mo talaga na aralin, 'di ba? Yung ganung mga level up na mga strategies. Pwede naman wala namang pipigil sa iyo, 'di ba? Kung sa tingin mo 'yan ang makakatulong sa iyo. And then again, yun nga maging resourceful and be lang para sa akin, kailangan mo lang na maging tawag doon. Anong tawag sa Tagalog? Tagalog ulit eh. Basta kailangan mo lang maging observant, okay? Kung baga maging keen observer ka, tingnan mo kung ano yung mga ginagawa ng iba, 'di ba? Na nakakuha ng result and subukan mong gayahin 'yon. Malay mo mag-work 'yun sa iyo, 'di ba? And tingnan mo yung format na ginagawa nila. Makakuha ka ng ng pattern kasi sabi nga ni Tony Robbins, 'di ba, na success leaves clues. 'Di ba? Totoo 'yon. Totoo 'yon actually kasi nakikita niyo na result ni Coach Eliza nakuha niya from the clues na nakuha ng ibang tao na naging successful din. Okay? So it's proven and tested kaya yun ang pwede nating gawin, 'di ba? And yun nga yung sa pag-Facebook ads kumbaga yung Facebook kasi, may dalawang uring klaseng traffic kasi 'di ba? Kumbaga yung traffic na hindi mo control and yung traffic na pwede mong makontrol. Yung mga free marketing na sinabi ni Coach Eliza kanina, 'di ba sabi niya na naban siya, na-report siya, na ano siya, kumbaga na-kick out siya. Yung mga ganong klaseng traffic kasi hindi natin control 'yun eh. And kumbaga yung mga event na yon, nangyayari yon, 'di ba? So hindi natin na control kung kailan, kung ano ba yung kailangan nating gawin, but pwede nating i-convert yon into traffic na pwede nating i-control kagaya ng Facebook ads. Na-control natin kung kanino natin ipapakita yung mga ads natin, 'di ba? Sa mga call center agents, sa Quezon City, 'di ba? Yung location, yung gender, 'di ba? Coach Eliza, OFW. Yes. Nakakontrol mo 'di ba? Kung sino na yung pwedeng makakita nun. And of course, nakakontrol mo kung gaano kadaming tao yung gusto mong ipakita yung business mo. Kasi pwede mong makontrol yung audience mo, depende sa budget mo. Parang ganon. And yung email marketing, yun din ang isa sa mga klaseng traffic na pwede mong i-control. Kaya kung gusto mo na i-control yung business mo, Hello. Ayan. Hello, Coach Sai. Nawala ba? Hello guys, naririnig niyo ba ako? Nawala ba? Or sabi ni Anthony na marami daw siya natutunan. Medyo nawawala-wala. Guys, comment kayo kung you are still here. Kung narinig nyo kami. Mukhang nawala.
Nandiyan na ba? Nandiyan ka na ba, Coach Asay? Yes, naririnig pa, Coach Asay. Salita ka nga, Coach Asay. Nawala yata yung boses mo, Coach Asay. Hello! Ayan. Ayan, naririnig Hello? naman, Coach. Rinig na, rinig. Okay, kung nakikita nyo ako pa, Hello? wait natin. Akala ko may kausap po kanina, nawala na pala. Ayan. So, ano ba tayo naputol? Yan, thank you, Coach Eliza, ha? Narinig ko yung boses mo, kaya ni-refresh ko lang ulit. Kasi ako din nagsasalita ko kanina, akala ko may kausap ako, wala na pala. Oh, sorry guys, kasi biglang nag-fluctuate yung connection natin. Pero yun, balik tayo ulit. Saan ba tayo na, yun, yung traffic na pwede nyo makontrol. So ngayon, thank you guys, pagsipot talaga dito. And question and answer tayo. Okay? Kumbaga, may question ba kayo regarding sa napag-usapan natin today? Last question pala, Coach Eliza. Ito Yes. Ano yung best income na kinita mo sa isang araw or sa isang buwan? Kung naalala Best mo, income? best. Oo. Best income sa isang araw, no, 23,000. Wow, 23,000 in one day. One day, nasa bahay ka lang. Ang lupit Yes. nun, ha? Okay. Tapos, in 1 month naman, yun, mabot na ko na at least 200 something. Yun. 1 200 month, something 200? in 1 month. Oo. Parang ang lupit mo, di ba? Kinikita mo. Sobra pa sa kinikita ng mga nag-aabot. Never ko na-experience yan na nagtatrabaho. Okay? Sa trabaho. Pares tayo. Pares. Kaya naniniwala ako na kung gusto mo talagang kumita ng malaki, magnegosyo ka. And Exactly. hindi siya madali ha, guys. And challenging siya, but it's worth it. Diba? It's worth it talaga. Tama ba, Coach Eliza? Worth it. Yes. Worth it na worth it. So, yung as tingin mo ba, ano bang advantage sa pag-online business na nakita mo compared sa, kasi pwede ka naman mag-traditional business, di ba? Kasi kumita ka ng malaki. O, ikaw ba, Coach Eliza, bakit hindi ka naisip mo ba na mag-traditional business na lang before? Or yung pag-online talaga yung nakita mong, kumbaga, nakita mo kaagad? Oo, sa akin noon, Coach Sai, ang ano ko talaga sa business noon is more on, ang tingin ko din is traditional. Sa akin talaga ang sabi ko, ang pinaka magwo-work na business is traditional. Yung mga traditional business. No? Kaya lang, nung nakilala ko, nung naging educated na rin ako pagdating sa mga online biz, no? Mga biz ops na yan. Okay? Doon ko na-realize na, for example, you have a tindahan, no? Meron kang store, di ba? Meron kang physical store. Yung physical store na yan, nandyan lang yan eh, no? Nandyan lang siya sa isang lugar. So yung store mo na yan, kung sino lang din yung mga nakatira doon or mga nasa nearby, no? Sila lang din yung makakabili, sila lang din yung makakapili doon sa tindahan mo. Pero sa atin, kapag ikaw is online yung business na meron ka, ang dami eh. Kumbaga, andyan si social media, no? Marami ka magagamit na social media platforms, si FB, LinkedIn, ang dami na, no? Instagram, okay? Mag-promote ka lang ng business mo diyan. Ang daming makakakita. And ang kagandahan pa also, okay? Sabi, kapag nagbinegosyo ka, pwede mong offeran, pwede mong bentahan, kamag-anak mo lang, no? Kamag-anak mo lang, kaibigan mo lang. Pero, KKK. Oo, yes, yung KKK na tinatawag. Pero hindi pala ganun eh, no? Kasi, mas marami kang matatagpuan na pwedeng mas engaging plus interesado dun sa product or business mo sa via online, sa internet, na kahit hindi mo kilala, basta nagustuhan nila yung mismong business na yan, or yung biz off na yan, or yung product mo, they will buy, no?
Pero syempre, nandun pa rin, no, yung kailangan. They know, like, and trust you. Nandun pa rin yun. No? Yes, tama. Ayun. Mas okay sa akin, Coach Sai, no? Pag-online. Mas nakita ko na talagang mas boom. Kumaga, mas profitable ang negosyo na online. Okay. Online. So sa akin din naman, actually ganun din yung naisip ko before Coach Eliza kasi nag-network marketing din ako. So nag-exit din ako before. Sorry, kung familiar kayo doon. So, ayun, madami din akong sanalihan dati. Kung nabasa niyo yung blog ko dun sa About Me, doon ko sinare mga experiences ko. And ayun, and nakita ko, na-compare ko yung mga experiences ko before dito sa ginagawa natin. Actually, madaming advantages eh. Sinabi ni Coach Eliza na you can reach thousands or millions of people. Unlimited yung magiging prospects mo or kumbaga mga potential buyers mo. Kasi yung internet, kahit saan ka pumunta, 'di ba? Kahit sa bundok pa 'yan, 'di ba? May internet pa din kahit papaano. 'Di ba? Malaki yung malawak, kumbaga malawak yung target na place mo. So parang ganoon. And yung pangalawa, of course, may place freedom ka. Kumbaga, you can do your business anywhere na gusto mo. Kumbaga, kagaya ni Coach Eliza, gusto niya nasa bahay lang kasi nandyan yung anak niya na aalagaan. Kahit ako din, 'di ba, na yung baby ko 7 months pa lang. So, hindi kami nakakalabas kasi very fragile pa yung baby ko sa age niya. Kaya, yun, nagagawa ko yung negosyo ko na nasa bahay lang din. So, may place freedom ka. Kung may hindi ka mag-travel, as long as may internet ka, go! I-push mo yan, te. Yes. Di ba? So, pwede ka rin mag-business. Basta, pwede mong dalhin yung negosyo mo as long as may internet connection ka. Kahit cellphone lang yung gamit mo, pwede. Kasi, ganun din nakita ko dati eh. Kahit sa work ko dati, dinala ko yung online business ko na every time na bakante ako, vacant or break time, ginagawa ko siya. Kahit nasa bus ako, nasa trend, ginagawa ko pa rin actually. Kasi gusto ko, yun, talaga, kasi ginawa ko yung business na to ng part-time lang before eh. And, tumatakas din ako, hindi ako nag-OT. Ginawa ko before. So, ang dami ding mga challenges. Pero, doable naman siya. Basta talaga na willing ka na mag-take na action and igagaranti mo yung sa sarili mo na magtitake ka na action para mag-guarantee din yung result mo. 'Di ba? So, gano'n. And yung pinakagusto ko din, of course, hindi mo kailangan mamilit ng tao. 'Di ba? Mm-hmm. So, hindi mo, kumbaga, kasi dati yung network marketing na sinalihan ko, Coach Eliza, ang daming rejection na experience ko. Kasi, may activity kami before na kumausap ng mga tao, nagbebenta kami. Actually, yung activity namin, bentahan kita. Ganon, face-to-face. And door-to-door talaga yung kakatok ka sa mga bahay. Yun talagang ginawa namin before. And pati mga kamag-anak ko, binentahan ko, oo, totoo yun. And yun, face-to-face, nireject ako. Ang sakit noon kasi harap-harapan, di ba? Sabihan ka na ayoko. Parang ikaw yung na-reject noon. Di ba? Kahit nasabihin natin yung product mo yung na-reject mo, yung business mo. Pero parang para sa'yo, ang sakit, di ba? Ang sakit sa loob mo. Lalo na first time mong ginawa yun, Coach. Nireject ka kaagad. So, ganon. So, broken-hearted din ako before. Kaya, nakita ko yung advantage ito kasi hindi mo kailangan mamilit ang tao and kung ayaw nila sa business mo, okay. Kung ayaw nila, next. Ganon lang tayo. Okay? Focus lang tayo sa mga tao na willing yung tulungan yung sarili nila. Ganon na yung kasimple. Okay? And, yun nga, hindi ka ma-reject face-to-face kasi yung nire-reject nila, yung page mo, di ba, yung affiliate link mo, so ganun lang yon. Okay? Yun, yung mga advantage. At actually, madami pa eh, kasi yung internet, nakikita nyo na nagbo-boom eh. Kumbaga, billions of people na yung gumagamit ngayon. Lalo yung mga kids, di ba? Nag-i-internet yan, nag-YouTube yan. Di ba? So, actually, may mga nagbebenta na ng mga products na pang kids, di ba? Na kumikita ng malaking income kasi yung mga bata gustong bumili ng ganung product eh. And syempre kapag bata, mga magagaling na mga salesman yan. 'Di ba? Kung gusto nila, ikaw mabebentahan ka, 'di ba? Nagbibilihin mo para sa kanila, parang ganoon. 'Di ba? So 'yun, ang daming advantages, guys, and tingnan mo sa internet, makikita mo, mag-research ka on your own. Okay? So 'yun, ganun nakita namin actually ni na Coach Eliza. So, yun, Coach Eliza, may tip ka ba sa mga beginner or may tip ka ba sa mga gustong mag-online business? Ito ba? Ano bang gusto mong sabihin sa kanila?
Okay, so for those of you na gusto rin mag-start, no, na matuto rin magnegosyo online or gusto rin mag-start in this business or sa iba na nagsisimula na in this business. Okay, first thing, syempre, before kayo magnegosyo or mag-business, number one is, how willing are you na mag-aral? Okay? Willing ka bang mag-aral? Willing ka bang mag-allot ng time? Kasi guys, ganito, sa iba, diba, yung iba employees. So, after nila mag-enroll, sabi nila, ay, kain oras pala, hindi enough yung oras ko, etc. Okay? So, wala kasing negosyo, online man yan, traditional man yan, na hindi mo kailangan ang mag-allot ka ng time for it. No? So, before ka mag-enroll, willing ka ba mag-aral? Willing ka ba matuto? No? Second, willing ka rin ba mag-take ng action? Kung ano yung natutunan mo, willing ka bang mag-take action? No? I-implement mo ba yung mga natutunan mo? Third, syempre, you need to allot time, no, for your business, no? At least 1 to 3 hours daily, no? Kung after trabaho mo, at least mag-allot ka ng time for it. Kasi hindi pwedeng ganyan na kasi yung iba may excuse lagi. Pagod ako sa trabaho. Pag uwi ko ng bahay, gusto ko mamahinga na lang. Yung gano'n yung iba eh. So, ano nangyayari? Tapos magtataka sila the next day. Ang tagal ko na, 1 month na, 2 months na ako, wala pa rin ako resulta. Pero kapag binalikan mo, ano na ba yung ginawa mo? Sa loob ba ng 1 to 2 months, may ginagawa ka ba? May ginawa ka ba talaga? Isasabihin, hindi eh. Kasi more on, kapag after ng trabaho, since nagtatrabaho nga ako, after work, minsan hindi ko na talaga naasikaso, hindi ako kasi pagod na ako, tipong ganon. Guys, if you are talagang willing, no, talagang gusto nyo na magkaroon ng result, talagang gusto niyo na maka-escape kayo later on, kasi in the first place, bakit ka ba mag-enroll? Bakit ka ba gusto mong mag-business nga, no? Ano ba yung naging reason why kung bakit ka nandito? Kung talagang you are really, really serious dun sa naging reason why ninyo nung nag-enroll kayo, okay? Kahit na sabihin natin, given yan, busy ka, but still, at least 1 to 2 hours or 3 hours daily, hindi ba kayang magbigay ng time para aralin and then i-implement mo yung natutunan mo in this business? Okay? So, yun lang guys, you need to allot time, no? You need to allot time in your business. Time management lang and dedication, no? Kasi kung talagang gustong-gusto mo yung isang bagay, no, gagawa ka ng paraan for it. No? So, tayo kasi, Coach Asay, okay lang ba? Bigay lang ako 5 mindset hacks para maging successful. Sure. Okay. So, 5 mindset hacks lang, guys, no? Students, affiliates of Inti Network, or kung sino man kayo right na nanonood. Okay? So, number 1, tayo, no, para maging successful tayo, is maging resourceful tayo. Okay? Kami, si Coach Asay, yung iba pa, no, hindi kami naging successful or hindi namin na-reach yung mga certain milestones na yan na never na hindi kami naging resourceful. Lagi kami naging resourceful. Kung merong isang bagay na hindi nag-workout sa'yo right now, gawa ka ng paraan. Hanap ka ng ibang solution. Okay? Kasi hindi ka pwedeng mag-stick sa isang yan lang, no? Na hindi mo, you need to become resourceful. Yung iba, sabi nila, mahina kasi yung internet connection ko sa bahay. mahina daw internet connection sa bahay. Ano pa naman yung punta ka ng computer shop at least 1 hour, 2 hours, no? And then, doon ka punta, no? Kung gusto mo is talagang totally smooth na internet connection, pwede naman yun. Na magiging resourceful ka lang. Simple, logic lang. No? Second, is syempre, yun nga, always willing to learn, no? Okay, maging coachable ka lang, no? Maging coachable ka lang. So, itapon natin, guys, yung AKNY attitude nga, yung acne, no? Kasi, guys, dapat lagi tayo empty cup, no? Every now and then, empty cup tayo parate. Okay? And, sabi nga, kapag ikaw is napupuno na, tingin mo napupuno na ito. Possible, it's time for you na kailangan mo na kasi i-implement. Kasi hindi mo ni-implement eh. Kaya now-overwhelm ka. Okay? Tama. Accept ng mga knowledge, pero hindi mo ginagawa. Okay? So, naging willing lang tayo
mag-learn parate. Kasi we need to, kumaga hindi lang mindset, di ba, yung nag-grow eh. Pati yung knowledge mo later on. Third is risk taker, of course. No? Maging risk taker kayo. Kasi, yung mga successful na tao, okay, yung mga successful na tao na yan, never yung mga yan magiging successful kung in the first place hindi sila nag-take risk. Kasi nga, di ba, paano mo malalaman na mag-work sa'yo, makukuha mo yung breakthrough dito sa certain na business na to or opportunity na to kung hindi ka mag-take risk? Other way around is, kumaga, sabihin natin, lahat na ng strategies nagawa mo na, pero meron pang isa natitira, hindi ka nag-take risk na i-try siya. How will you know? Hindi mo malalaman na magbibigay ng breakthrough sa'yo or makakatulong yan sa'yo. Okay? So, be a risk taker. Fourth is, syempre, is take action. No? If you are already here, enrolled ka na, sabihin natin, enrolled ka na, or may mga gusto palang mag-enroll, planning, pero ang daming iniisip, ang daming umiikot, no, sa mind nila. Guys, hindi kayo magkakaroon ng usad in this business or hindi kayo magiging successful kung laging may pumipigil sa inyo sa pag-take ng action. Okay? Huwag kayo matakot, no? Kasi huwag kayo matakot na mag-fail kayo, huwag kayo matakot na bumagsak or whatsoever. Kasi ang failure again and again and again, part yan, no, ng success. Okay? Lahat tayo nag-fail. Si Coach Sai nag-fail na yan. Okay? Ako na nag-fail na. So, lahat tayo nag-fail. So, it's part, no, ng learning process natin. So, take action lang. Take massive and consistent action. No? Kailangan natin yan. Okay? Para maging successful ka. Fifth is, syempre, yung strong self-belief mo. No? Strong self-belief. Kasi, kung wala kang strong self-belief, paano yun? No? Ikaw sa sarili mo mismo, wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo yung isang bagay. Paano ka pa pagtitiwalaan din ng iba? Kailangan ikaw mismo, tiwala ka sa sarili mo na kaya mo nang gawin din yung isang bagay. Kasi yung mga tao nagfe-fail. No? Most people fail because akala nila sa goal nila is napakatayog or napakataas na hindi nila kayang i-achieve. Okay? Ang tingin nila kapag nangarap sila na gusto ko malaking bahay, ang thinking agad nila, hindi ko naman kaya ma-achieve yung ganyan. Hindi ko kaya. So, dun pa lang, give up na. So, what happened? Wala. No? Nawawala yung confidence, nawawala yung self-belief na kaya ko yung isang bagay. So guys, yun lang mapapayo ko, 5 mindset hacks, okay, para maging successful kayo, no, kung ano man yung gusto nyong tahakin, no, or journey na gagawin niyo later on. Yes, tama. So yun yun, ang lupit nun be resourceful. Actually, pinost ko guys so make sure na nag-take note tayo. Yun, sabi ni Coach Eliza na maging resourceful tayo, maging coachable, and kailangan na willing tayo mag-take ng risk, and kailangan na mag-take tayo ng massive and consistent action, and syempre, kailangan na manalig tayo sa sarili natin, di ba? Kasi hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ibang tao kung ikaw mismo sarili mo, hindi ka naniniwala na kayang-kaya mo, di ba? So, may gusto ko idagdag, Coach, dito sa sinabi mo. Sige. Plus lang, +1. 5 + 1 guys +1 yung sa akin. Ito naman, actually, na-share ko na to sa team ko before. And para sa akin, ito talaga yung pinaka number 1 na talaga makakatulong sa atin para makuha natin yung goals natin. So ano yun? You have to take 100% responsibility sa buhay mo and sa mga results mo. Okay? Mm-hmm. Kasi again, useless lahat kung ikaw mismo hindi ka maging responsable sa action mo, 'di ba, sa ginagawa mo. Kasi kung tutusin guys, you can control Kumbaga, you can control yourself Kumbaga, sabi nga ni Jack Canfield na i-share ko lang yung natutunan ko. May formula diyan para makontrol mo yung outcome na gusto mo. So, yung formula nun is E plus R is equals to O. Okay? Ano bang ibig sabihin nun? Event plus response is equivalent to outcome. So, yung mga event, example nun is yung mga challenges na na-experience mo, di ba? Yung mga problems, di ba? Yung
yung weather, yung panahon, yung presidente, 'di ba? Yung ekonomiya natin, 'di ba? Yung Pilipinas, 'di ba? So mga bagay, mga events. Pero yung mga event na yan, hindi natin control yan eh. Kasi nangyayari talaga. Sino ba man yung tao na hindi naka-experience ng problem? Sige nga. Kayo ba? Naka-experience ba kayo ng walang problema? O congratulations kung wala kayong problema. Pero yun, kidding aside, yun, lahat tayo may mga challenges na na-experience, 'di ba? Yung panahon hindi natin makontrol 'yan, umuulan, umaaraw, 'di ba? Yung hangin lumalakas, humihina, yung mga event na 'yon, hindi natin control 'yon eh. Pero guys, ang good news ko sa iyo, yung R, yung response mo, pwede mong makontrol 'yon. Okay? So, paano natin makontrol yung response natin dun sa mga uncontrollable na mga events? Ganito yon. It is how we think. Paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip, di ba? Mindset. And of course, paano natin i-handle yung mga bagay-bagay. So, ganun yon. Yung response mo dun sa mga event na yon. Okay? Yun ang nagmamatter. Kasi yun ang bagay na yon na makontrol mo. Kasi once na makontrol mo yung response mo sa mga event na yon, makokontrol mo yung output mo. Okay, halimbawa, ganito, para malinaw. May challenges ka ngayon, wala kang pera, di ba? So, response mo, wala akong pera. Ano ang gagawin ko, di ba? Mag-aantay na lang ako na magkapera ako. Pero wala kang ginawa, di ba? So, wala kang talagang ginawa. Hindi, kasi yung pwede mong gawin, pwede kang mag-ipon, pwede kang manghiram sa mga kakilala mo, kaibigan mo, pwedeng ganun eh, para magkapera ka. Or yung sahod mo, pwedeng ganon. Pero wala kang ginawa, di ba? Wala kang ginawang response. So yung output mo, anong output mo? Wala ka pa rin pera. Kasi wala, kumbaga 1 plus 0 is equivalent to 1. Alangan naman maging 2 yan. Di ba? Ganon lang yon. So kung, let's say, ayaw mo sa situation mo, then i-change mo yung response mo. Di ba? Para mag-change yung event. Para makuha ka ng bagong output. So ganon yon. Okay? E plus R is equivalent to O para magkaroon ka ng 100% responsibility sa buhay mo. Okay, hindi lang sa negosyo mo guys, pero sa buhay mo. Okay? So itong formula to actually malaking tulong to sa akin. And I hope and I believe na malaki din yung maitutulong nito sa inyo. Kaya i-apply natin to kasi number 1 na success principle to na shinare ni Jack Canfield. Kaya gusto ko talagang i-share sa inyo yon. Okay? So, yung 5 mindset hacks ni Coach Eliza na shinare, plus itong sinabi ko, na take 100% responsibility sa buhay mo, sa result mo. Give up all your excuses, yung mga pagko-complain, yung blaming other people, kasi kahit na gaano ka magreklamo, kahit na sino pang mga taong sisihin mo sa situation mo, walang magbabago. Tama? May magbabago ba? Wala. Kaya kailangan natin baguhin natin yung response natin sa mga event na yon para may magbago yung outcome. Okay? Sana guys naman natutunan tayo. Alright? So, yun. So, ngayon, question and answer na tayo, Coach Eliza, para matapos natin to. So, mga 10 minutes. Kanina, Coach Eliza, may question, si Annalyn. Nakita mo ba, Coach Eliza? Mm-hmm. Nakita mo, Coach? Kita ka naman, kita ko. Ano bang dapat ikaw gawin? Ikaw ba, Coach? Na-send ko na lahat yung mga video sa prospect ko. Na-follow up ko na rin, pero di siya sumasagot. Kailangan ba i-let go ko na siya? Okay, Annalyn, with regards to your questions, kung sa akin nangyari yung ganyan, na-follow up ko naman na lahat na nabigay ko ng video also, tapos wala naman siyang any response, okay? Pero kung nakikita mo naman na nababasa niya, nasisin niya yung message mo, okay? Keep going pa din. Kung parating ka pa rin ng follow-up messages sa kanya. Okay? Possible kasi na may time lang na siya is busy lang, na hindi pa talaga totally nakapag-focus sa mga sinend mo. Or baka naman, Annalyn, nabombard na siya. Kung na-overwhelm na siya, ang dami na niyang na-receive na messages coming from you. Hindi na niya alam kung ano yung babasahin niya, kung ano yung i-open niya. Okay? Ngayon, kung totally sabihin natin talagang wala na response whatsoever, kung sa akin iyan, let it be. Kung hayaan ko na lang siya. Kasi kung maging interesado naman yun, at kung talaga siya is interesado later on, lalapit yan sa'yo eh. Makikipag-chat yan sa'yo, uusapin ka niya ulit. Okay? So, yun lang para sa akin. Kung sa akin, ilalat go ko na siya. Pero kung nakikita mo binabasa ba rin naman niya yung message or sinisin niya, tapos nasasama mo pa rin siya sa follow-up mo,
be it na ganun pa din. Kung hindi ka naman niya binablock, hindi naman siya nag anything na ano sa'yo. Ayun. Ikaw, Coach Sai. Yun, agree ako sinabi mo, Coach. Copy-paste na lang. Joke lang. Copy-paste. And then, joke lang, kidding aside. Yung sa akin naman, Coach Eliza, yung, actually yun yung nagawa niyang follow-up and nasisin naman. Kumbaga, give it a time. Kumbaga, siguro may mga event na na-experience niya ngayon kasi kaya hindi siya makapag-respond kaagad. 'Di ba? So, sabi nga sa Bible, 'di ba, na there's time for everything, 'di ba? And 'yun, pwede mong bigyan siya ng oras, but of course, continue ka pa rin sa pagbibigay ng value. Even though na nag-stop na siya, pero ikaw wag kang mag-stop. Kasi ganun nangyari sa akin before So, ako, ang dami nang nag-give up sa akin, pero ako hindi ako nag-give up sa mga tao, sa mga members ko, sa mga students ko. Pero ang nangyari, bumabalik sila kasi nakikita nila, naging persistent ako, 'di ba? So, may inspire mo sila sa action mo. Ganun yon. Kaya continue na inspire sila sa pagte-take na action mo, ipakita mo pa rin. Huwag kang mag-give up sa kanila kaagad. Okay? Even though na, kung hanggat wala naman sinabi na hindi ako interested. So, okay lang yon. Go ka pa din. Okay? So, pwedeng ganun, Annalyn. Basta, alam mo naman na nagbibigay ka ng value, tumutulong ka pa din sa kanila. So, okay lang. Patuloy ka lang. But, of course, wag kang magpa-stuck dyan. Sabi ko nga, response, diba? Wag kang pa-stuck dyan. Kung ayaw, then, next, ganun lang. Okay? Next, ang dami Buong mundo yung buong mundo yung audience mo. So, ba't ka magsisettle sa isa lang? Madami pang tao dyan. Isipin mo na lang, madami pang tao dyan ang kailangan ng tulong mo. Kaya wag kang mag-settle sa isa lang. Madami pa, actually, madami pa. So, yun, I hope nakatulong sa'yo yun. So, kung takot ka na i-unfriend ka, okay lang. Madami pang pwede maging friends mo. Hindi lang siya yung pwede mong maging member ng team mo. Madami pa. Again, buong mundo, pwede mong makasama sa negosyo mo. Kailangan yun ang magiging mindset natin. Kumbaga, scarcity mindset yun Kumbaga, 'di ba, na parang feeling natin nauubusan tayo. 'Di ba? Huwag ganon. Kasi again, billion yung tao dito. Okay? So, move. Next na. So, yung next na question, I hope, Annalyn, na helpful yung sagot namin. So, my next na question, si AR. Okay, Yan. Parang concern. Okay. Madami pa nagtatanong kung sasali sila. Sure ba? Nakikita sila. Okay. Magandang question yan, Coach Sai. Sige. So, madami na rin ako also, na-receive na ganyan. Pag sumali pa kami, sure ba yung kita dyan? Babalik pa agad yung nilabas namin pera, pinang-enroll or pinang-join. So, ang sinasagot ko lang dyan, syempre sinabi ko, this is business, no? So, depende po yan, okay? Business to. So, once na sinabi nating business kasi, hindi guaranteed. Kumbaga, hindi dahil nag-enroll ka na ngayon, tomorrow, meron ka na agad earnings. So, hindi ganun yun. Ay, magic? Hindi ganun yun. So, kapag sinabi kasi nating business, kailangan i-work out mo yan So, pwede may tanong dyan, AR, sa kanya pabalik. Sabihin mo, magkakaresulta ka po. Pero, willing ka bang mag-take ng action and aralin yung kailangan mo aralin? Yun. For me, ganun Yun, strategy yun guys yung share ni Coach Eliza, kaya make sure nasulat natin yun. Okay? Kasi actually common question yun Yan, magtatanong yung mga followers natin na kung sasali ba ako, sure ba nakikita ko. Mga taong yun, tinatawag ko ng mga sigurista na mga audience. Sigurista yan. Kasi ang daming classification ng audience So, mga sigurista yan. And hindi natin mabiblame yung mga taong yun. Kasi ganun din yung mindset ko before. Kasi sa experience ko ba naman, di ba, na ang dami ko sinalihan, walang bumalik. 8 piso. Di ba? Kaya normal lang yan. So, yung pwede mong gawin, sinabi ni Coach Eliza, tama yon na itanong mo lang, ikaw ba, willing ka ba na mag-take na action para sa pangarap mo? Di ba? Willing ka ba na mag-commit ng, di ba, ganyan na, balik tayo sa 5 mindset hacks na sinare ni Coach Eliza. Willing ka ba talaga mag-commit ng oras? Dedicated ka ba talaga? Kapag yes, yun, magagaranti mo yung result mo kapag ganun. Di ba? Kasi again, hindi naman tayo get rich quick scheme na sitting pretty ka lang. Chaching ka na kaagad. O, hindi ganon. Okay? So, as long as na mapaintindi mo sa kanila na negosyo to Kumbaga, sa kahit anong negosyo, kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari.
Ganun lang yon. Okay? So, yun. Thank you, Coach Eliza, sa pag-share ng sagot mo. So, sana nakatulong yung sagot namin, Anthony. May question si excuse me. Si Dennis, Coach Eliza. Hindi ko alam tanong to or concern. Parang concern lang to. Mahirap ba Nakita maghanap mo ba, ng Coach? prospects? Yes, nakita ko. Mahirap ba maghanap ng prospects? Okay, sige. So, for newbies, para sa mga bago, no? Mahirap kung hindi mo alam kung paano mo gagawin, no? Yung isang bagay. So, yung number 1 yon. If you don't know what to do, of course, mahirap. Kasi mahirap maghanap ng prospects. But then again, sa business kasi natin is affiliate marketing, no? Hindi tayo yung naghahanap. Tayo yung hinahanap. Okay? Tayo yung nilalapitan later on. Bakit natin nasabi na gano'n? It's because affiliate marketing kasi, di ba, nagpo-promote lang tayo, nag-advertise tayo, okay, nagpo-post lang tayo Nag-share lang tayo ng something about our business or something na sabi natin, may na-mention lang tayo about our business and then may mga nakakita, may nakapansin, yung mga interesado, sila na mismo yung lalapit sa'yo So, how come na mahirap ang paghanap ng prospects? But then again, sa pag-drive kasi ng traffic or yung sinasabi nga natin, no, na yung maraming tao makakita or whatsoever, kailangan, alam mo pa din, no? Dapat alam mo yung gagawin mo. Okay. Yun, yes, tama yun. Kumbaga, yung kasi, yung takot na yan or yung mga ganyang concern kasi hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. Kumbaga, wala ka pang knowledge ganon. Kaya importante na magkaroon tayo ng knowledge na continuous yung learning natin para alam natin kung paano maghanap ng mga prospects. Actually, dati mahirap kasi offline. 'Di ba? Na-experience ko na din yon. Mahirap. Lalo na kapag introvert ka na tao kagaya ko. Mahirap yon. Oo, totoo yon. Pero pag online, mabilis na kasi pwede ka mag-Facebook ads 'di ba? And yung prospect mo buong mundo. And of course, hindi mo kailangan mamilit as long as na nakita ng maraming tao yung video mo, yung business mo na may video presentation. And kung interested sila, automated na yon, automatic na yun na mag-enroll, ganon. Kung ayaw nila, okay, next, ganon lang yon, okay? Pero sa ngayon, hindi na mahirap maghanap ng prospect kasi nandyan na yung Facebook ads, yung Google ads, yung YouTube ads, and, or social media, ang dami ng mga users. So, hindi unlike before na hindi pa ganun ka-boom yung internet, yung social media, kaya mahirap dati, lalo na kapag offline na marketer ka. Pero since affiliate marketer tayo online, so madali na lang na maghanap ng prospect. Basta wag lang tayo magkaroon ng scarcity mindset. Okay? So, wag natin ilimit yung sarili mo, yung mga kailangan mong aralin. Nandiyan naman yung 30 days traffic implementation training natin. 'Di ba? Basic training yon about driving traffic para makapag-attract ka ng mga audience, sa mga prospects para sa business mo. Okay? Basta i-apply mo lang kasi again, kapag yung mga bagay hindi mo in-apply, useless yon. Okay? So, walang kwenta yung mga bagay na yun. Okay, apply natin. Alright? So, yun. I hope nakatulong yung sagot namin dito. Coach Eliza, eto parang matinding question to, Coach Eliza. Nakikita mo ba? Please, the truth. Nating links natin yung spam na stop ko nga po ads ko kasi may feel guilty para sa mga gamit links nila. Okay. So, parang na-question na din to sa akin, no, Coach Osay, during nung FB Live ko yesterday. Nakapon lang. Fresh na fresh. Yes. Fresh na fresh yung sagot dito para sa'yo, Jemeline. So, Jemeline, no, regarding sa question mo kasi about our affiliate links, no, so, tayo kasi, guys, we have different affiliate links. Hindi ako, unsure kasi ako right now kung yun talagang mga affiliate links natin lahat na ba is banned ba or hindi natin magamit. Unaware ako regarding that matter. But, guys, again, we need to become resourceful Okay, hindi ka dapat ma-demotivate or hindi ka dapat mag-struggle, no, na yung mga affiliate links hindi na working or whatsoever. 'Di ba? We have tools, no? And I believe, Jemeline, you are already upgraded na yung level, if I'm not mistaken. So, make use of your tools, no? Kaya nga,
as much as possible, I'm encouraging also yung iba, no, na nag-start, na if you can manage na makapag-upgrade, at least gold, do so. Kasi meron tayo mga tools, no, na magagamit doon. Wherein, mapapersonalize nyo kasi. Kasi kapag dumating tayo sa point na ganyan, na yung affiliate links natin, sabi natin, yung mismong website na ban. Kasi last year, din, also, di ba, Coach Sai, si Ascending Profit System, di ba, na-banned nga yan mismo kay FB, right? Yes, diba? tama. Pero, nagawa naman ng paraan natin yun, di ba? Nag-create ng maraming affiliate links. Kaya nga napakadami nating affiliate links nowadays. And, guys, advantage ito also dun sa mga nasa gold or nataas yung levels nila. But then again, guys, kahit na hindi naman kayo gold or whatsoever, marami tayong pwedeng magamit na pwedeng work around, kumbaga. Gumamit tayo ng mga landing pages for our affiliate links. Okay? Kailangan lang natin maging resourceful talaga. Again, number 1 mindset hack, di ba, is to become resourceful. Okay? Kung sa ngayon, tingin natin hindi na-work, sige, mamaya itatry ko din also kung talagang totally. Kasi I believe yung affiliate link na minention ni Jemeline Braze, Coach Sai, is the ATM system. ATM system. Parang all links ata ng ATM system. So, itatry din namin. Ikaw ba, Coach Sai, na-try mo ba maggamit ng mismong affiliate link ng ATM system? Nasubukan ko na yan, Coach Eliza, kaya may workaround na ako dyan para sa mga members ko and students ko din. I-share ko mamaya. Sige. Ayan. Okay so, na? Sige. Nagantay pa ako ng sagot mo eh. So yun, yung sinabi ni Coach Eliza, yun, be resourceful. And actually, Jemeline, this is a good kumbaga experience para sa'yo. Kasi dito masusubukan yung pagiging coach mo. Okay? Kumbaga, sabi ko nga kanina, E plus R is equivalent to. Yung event na kasi na to, lalo na kapag free traffic lang, is uncontrollable. 'Di ba? Kasi hindi natin control si Facebook, lalo na kapag free marketing ka lang. So, i-change natin yung response natin sa ganitong event. Sa'yo, it's a good opportunity para mag-grow ka. So, pwede kang humanap ng mga training, ng mga workaround, kung anong pwede mong gawin para matulungan mo yung mga member mo. Kasi, kung nakikita nila na ikaw mismo nawawalan ka ng motivation, ano yan domino effect. So, wag naman sana mangyari yon. Okay? Kailangan na humanap ka ng paraan. Maging leader ka. Kumbaga, ito yung the best opportunity para mag-stand out ka as a leader to them. So, yung gagawin mo ganito, pwede ka kasi yung ina-advise kasi para sa mga basic na mga students ko, kapag yung na gumagawa ka pala ng paraan na nag-ipon ka para mag-level up, nasa basic ka pa lang, gawa ka ng paraan. Ang daming resources dyan eh, 'di ba? Kasi yung affiliate link natin, ganito 'yan. Paano ko ba ma-demonstrate to? So let's say ganito. Ito yung affiliate link mo, 'di ba? And nandito si Facebook. Nandito si Facebook, 'di ba? So kailangan mo ng bridge galing dito papunta dito, 'di ba? So yung bridge mo, humanap ka ng tools. Ganun lang 'yon. Humanap ka ng tools or humanap ka ng pwede mong gamitin para maitawid mo yung affiliate link mo sa Facebook. So, yun? Ang dami. Yung sinishare ko, yung Evernote. Tapos, may mga libreng na mga website dyan. Let's say, Wix. Nagpo-promote na, pero hindi ako affiliate ng Wix. Yun, Wix or WordPress.com. Pwedeng ganun eh. 'Di ba? Na instead na yung link ng affiliate yung gagamitin mo, humanap ka ng tulay para maitawid mo yung affiliate link mo from one place to Facebook. So, ganon. Humanap ka lang ng bridge para hindi makita yung link mo mismo. And once na yung link tayo yung gagamitin mo, yung link ng bridge mo, para maitawid mo yung affiliate link mo. Sinishare ko actually yung Evernote kasi yun ang sinishare ko sa students ko, sa mga members ko, kapag basic pa lang. But as much as possible, kung kaya na nila na encourage mo sila na mag-ipon para pang gold, para at least hindi na sila mahirapan eh. Kasi yung mga tools natin na nandyan, pampadali ng buhay natin yan. Okay? Ginawa yan para dumali yung buhay natin. Yun ang advantage nun. Kung ayaw mong mahirapan sa pagnenegosyo mo, pwede mong gamitin yon. Pero kapag basic ka pa lang, yun, ibahin mo yung response mo para makuha mo yung output na gusto mo. So, ituro mo yon, Jemeline. Humanap ka ng bridge na pwede nilang gamitin, 'di ba? Pwede nilang gamitin para maitawid nila yung link nila mapunta sa Facebook. So, ganon.
Okay? O sana I hope nakatulong yung sagot namin dito, Jemeline. And yun, thank you sa question mo. Very helpful yan actually sa mga beginner. Basta leader ka, coach ka, and opportunity na to para sa'yo. Okay? Makita mo lang sa kanila. Alright? Kung paano. Okay? So, yun. Any question pa? Yun ha. End na natin. Meron pa humabol. Be resourceful, sabi ni Anthony. My Facebook ads. You can promote rin without directly putting links sa mga... Actually, yung yung pwede din gawin is mag-comment ng yes or i-message ka. And yun, sinabi ni AR, ni Anthony, na pwedeng sa messenger. Yun. O kumbaga, yung link mo, ilagay mo sa ManyChat, yung sinabi ni Coach Eliza. Yun, pwede mong gamitin bridge yung ManyChat mo. 'Di ba? Na, let's say, affiliate link mo, ilagay mo sa ManyChat. And kapag i-share mo sa Facebook, yung ManyChat yung link na i-share mo para maitawid mo yung affiliate link mo. Ganun. Hanap ka ng tulay. Nung free traffic ako noon also, basic, no? Kasi for those of you na kilala naman ako, no, nag-start kasi ako as basic also. So, nakaka-relate ako sa mga problema ng mga basic students noon. So, nung basic ako noon, ayan, so kahit hindi ko alam yung gagawin ko dun sa wordpress.com, di ba? It's a free blog site di ba? It's a free blog site yan. So, so ginamit ko si wordpress.com as tulay also, no? So, create lang ako ng konting blogs dyan or whatsoever, tapos sa dulo, yun, nilalagay ko yung affiliate links ko. So, that's how I started also. So, nag-share ako ng blog or nag-create ako ng blog doon, tapos ipopost ko yan kay FB. So, guys, hindi porke kayo is basic, tapos yung affiliate links ninyo is hindi nag-work, okay? It doesn't mean na paralyzed na kayo. Kailangan lang, again, no, marami tayong pwedeng magamit, no, na tools. Kailangan lang hanapin natin kung anong tools yung gusto at mag-work sa atin later on. Yun, tama. Naghihintay lang yan sa atin. Kailangan natin hanapin. Okay. Hindi yan kusang lalapit sa atin, Kaya kailangan natin hanapin yun, guys. Kasi, yun nga din, we have to be resourceful. Okay, mindset number 1. Diba? Yung sinabi ni Coach Eliza. Yun, mga sobrang isang oras na tayo. And I hope, guys, na marami kayong natutunan dito sa interview natin, sa training natin today sa Facebook. And yun, final tip from Coach Eliza. May final tip ka ba, Coach? Bago natin tapusin. I-end na natin to. Nasabi ko na lahat Nasabi na. Yun. Okay, so sa atin lang, no? Take action lang, no? And guys, again, lagi ko na sinasabi sa inyo, no? Yung favorite quote ko from Jimmy Dean, no? Si Jimmy Dean. Sabi nga na Jimmy Dean, I can't change the direction of the wind, but I can always adjust my sails to reach my destination. Kasi nga guys, di ba? Tayo is, hindi natin ma-change yung lifestyle or yung life na meron tayo right now. Pinanganak tayo, mahirap tayo. Yes, hindi naman bago yon. Pero, we can adjust, di ba? So, makakagawa tayo ng paraan later on kung paano natin babaguhin yung buhay na yan pagdating ng araw. Okay? So, it's all about, it's entirely up to us, no? Yung resulta ng buhay mo, yung breakthrough mo, yung success mo, it's entirely up to us. Andyan yung awa ni God, di ba? Nandyan lang yan But then, the actions, no? Sa atin pa rin. Implementation is the name of the game. Kung ano yung matutunan nyo, implement it. Yun lang. Yun lang para sa akin, Coach. Yes, tama. Yun, thank you so much, Coach Eliza, sa powerful tip. Dadagdag ako, guys, bago natin i-end yung training natin. Yun, yung kay Coach Eliza, yun, pinaka number 1 yun, na kailangan talaga mag-adjust tayo. And of course, sabi nga sa Bible, di ba, na faith without action is dead. Di ba? Kung yung blessing ni Lord, andyan na yan, nakaabang na. All we have to do is to grab it. Di ba? So, take action lang tayo para makuha natin yung mga blessings. Kasi, majority of the times din, na lilimit natin yung blessing ni God kasi nililimit natin yung sarili natin. Okay? And nalilimit natin yung sarili natin kasi nililimit natin yung tiwala natin sa sarili natin, 'di ba? Yung mindset natin, 'di ba? Hindi tayo nag-ooperate sa level of potential na binigay sa atin ng Panginoon, 'di ba? So, ganun lang 'yon.
Kaya ngayon pa lang i-activate mo yung potential na binigay sa'yo kasi binigay yan ng Diyos para sa'yo para maging successful ka, okay? And of course, we always need na magkaroon ng positive na mindset as well. Kumbaga, law of attraction, di ba? Kumbaga, kailangan na magkaroon tayo ng positive mindset na i-disregard natin yung mga negative na mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Para, of course, yung law of attraction, i-visualize mo yung mga bagay na gusto mo para makuha mo yung gusto mong bagay. And of course, 'di ba, ano yung last 5 letters ng law of attraction? Last 5 letters. A, C, T, I, O, N. 6 letters pala, 6. A, C, T, I, O, N. Hindi mag-work yung law of attraction sa atin kung tayo mismo hindi tayo magti-take ng action. Okay? So, ganun lang yun, guys. And I hope na marami tayong natutunan dito. And thank you so much, Coach Eliza, Thank you so pag-join. So, na-enjoy ko yung pag-uusap natin na hindi na natin na malaya na sobrang isang oras lang pala yung isang oras na pala yung training natin. Thank you, Coach. And by the way, guys, kung hindi ka pa member ng community, nakita niyo mga nagko-comment dito, mga leaders natin yan. Kung may kakilala ka, pwede mong i-message sila or pwede mo kaming i-message personally, okay? And abangan nyo, this coming Friday, yun, babawi ako sa inyo kasi dahil sa ubo ko, kumbaga na-delay yung mga interview natin. This coming Friday, mai-interviewin tayo na isang Bye-bye. Learning overload daw, no? Si Anzeliza.